Hello everyone, siya nga pala si Kuya Abet at magluluto siya ng ginataang gabi or mas kilalang tawagin na laing. Una nga pala niyang ginagawa ay yan, binabalatan niya yung katawan ng gabi or katawagin dito sa amin ay paklang ng gabi. Tapos pinutol-putol niya yan ng ganyang size at isa-isa niya hinuhugasan. Kami nga pala pa nagluluto ng ginataang gabi fresh na namin siyang niluluto kasi pwede rin naman na siya patuyuin isang araw, 2 araw. Pero kami, mas gusto namin yung fresh. Tapos sinunod dyan na hinuhugasan niya yung mga dahon. Para nga pala sa OFW dyan or nasa ibang bansa na hindi available ang gabi, pwede niyong gamitin yung spinach. Meron akong post tungkol sa pagluluto ng laing na spinach. At ayan nga, si Kuya Abet pumunta na diyan sa may aming likod ng bahay para kumuha naman ng panggata or yung niyog. 3 niyog pala ang kukunin diyan para dun sa kanyang igagatang gabi. At alam nyo ba, malaking tulong sa amin na may taniman kami. Katulad niyan yung gabi, imbes na bibilhin, hindi na at kinuha na lang sa taniman. Tapos itong niyog, libre na rin kasi pipitasin na lang. Nakakatuwa nga yung puno namin niyog na yan kasi ang baba pero ang daming mamunga. Kailangan lang talaga na akyatin kasi hindi pwedeng sungkitin kasi kita nyo naman yung baha doon siya papatak pag sinungkit. Binabalta na nga pala diyan niya yung niyog. Akalain nyo, ang laki din ang nasisave namin kasi kung hindi ako nagkakamali, ang pinakamaliit na niyog sa palengke 25 pesos, itatlo yan. So 75 pesos din yan plus yung gabi pa. O diba ang laki ng nasisave? Kaya kung meron kayong space or lupa na pwedeng pagtaniman, ay ang sarap magtanim at ang laki ng natitipid, nakakatanggal pa ng stress. Ginayat niya nga pala yung mga dahon na maliliit at ayan niya, pinakuluan niya yan sa pangalawang gata tapos yung malambot na, sa kanya inilagay yung mga ginayat niya na dahon. Ayan nga, hinalo-halo niya laang or pinalulubog niya yung mga dahon para mapakuluan din. Ayan. Tapos sa kanya ilalagay yung kanilang pangrekado or yung luya, bawang, sibuyas. Mas maraming luya, bawang, sibuyas, mas masarap. Kaya dinagdagan niya. Kung napapansin niyo wala siyang inihandang sili kasi syempre, iba-iba naman tayo ng taste. Yung iba gusto maanghang. Paglaing talaga maanghang pero okay na rin sa amin niya na ang nakapagpaanghang dyan ay luya at saka paminta. Tayo naman kanya-kanyang probinsya nga. Sabi ng iba ay kanya-kanyang recipe. Kaya ang pagluluto sa amin ganari. At naglalagay na nga siya dyan yan. Sinabi ko yung paminta at saka pampalasa. At hihintayin lang natin ng kumulo hanggang sa maluto. Tapos patuyuin lang natin ng konti. At ayan nga, luto na siya. At maglalagay na tayo sa isang mangkok o bowl. At mabigyan natin yung aming kapitbahay. Ganito rin ba sa inyo? Kasi dito sa amin, pag magluluto kami na katulad nitong gabi na libre naman kinukuha lang sa bakuran, ay dinadamihan para syempre, makakapamigay din tayo sa kapitbahay. Ganun din naman sila sa amin. Basta ganun dito sa aming probinsya. Yan yung lalagyan na yan. Kanila, hindi namin maisauli at wala pang mailagay. Kaya iyan, nung nagluto kami ng gabi, mapapasauli na at may mailalagay na. Ayan lamang for today's video. Thank you for watching. At may gusto pala magpa-shoutout kay Kuya Abet. Comment lang po. Thank you.